dalawang bank manager ng Land Bank branch sa Shaw Boulevard, Mandaluyong at yan sa Ultra Department of Education compound na manager nga ay nagsabi lang ng totoo. Okay? Nagsabi sila ng totoo dahil binanggit nila na hindi pangkaraniwan o unusual ang volume ng withdrawal ng pera ng Office of the Vice President at Department of Education. Kasi na-establish po nitong si Violeta Constantino, Land Bank Manager, okay, dyan sa Shaw Boulevard, na talagang 4 na beses nag-withdraw ng 125 million pesos ang mga tauhan ng Office of the Vice President noong mga panahon yon. Cash, okay, 4 na beses. So, ibig sabihin, 500 million, kalahating bilyong piso sa intelligence fund, umano ginamit yan. Yan ay subject ngayon kung paano patutunayan kung tamang nagamit, malinaw na na-withdraw yung pera. Si Ninita Camposano naman, siya yung branch manager ng Land Bank sa Department of Education compound, na kinumpirm din niya 3 beses namang nag-withdraw ng cash, 37.5, 3 beses, so 112.5 million. Unusual din. Dahil nga ho, ganong kalalaki ang cash na ni-request ng Office of the Vice President na i-withdrawin nila. Laging nag-a-advise ng 2 days before ang withdrawal ay nakakapag-produce sila ng ganyang kalaking halaga. Hindi yan dapat nangyayari. Kasi ang pera ng gobyerno, hindi dapat wini-withdraw yan ang ganong kalaking volume. Tapos hindi malalaman kung saan ginagamit. Kaya yung sinabi ni Violeta Constantino at Ninita Camposano, sabi ko nga, trabaho lang nila yon dahil sila ang mga manager. Kanila namang na-establish na legal ang pagka-withdraw, legal ang proseso. Ngayon kung saan ginamit ng mga tauhan at ng Vice President, hindi na nila kontrol yun. Ang maganda dyan, na-establish na na-withdraw. So ngayon, susundan na lang ng impeachment court sa magitan po ng mga testigo at dokumento ng public and private prosecutors kung saan napunta yung pera. Kaya yung lahat ng mga pinagdaanan, identify na naghawak, nag-withdraw at naghawak ng pera hanggang sa dulo, yan ay mananagot. Ito yung mga ebidensya doon sa impeachment, graft in corruption, betrayal of public trust laban kay kay Vice President Sara Duterte. Pero yung kanyang mga staff, yan po ay mananagot sa kasong korupsyon. At plunder po yan. Kaya yung mga opisyalis ng Office of the Vice President, pagkatapos nitong impeachment na ito, pwede silang kasuhan ng plunder. Kasi sa pasok sa plunder, pag hindi nila naipaliwanag kung saan nila dinala yung pera. Kaya hindi lang po sa impeachment, dito sa impeachment trial, ang Vice President lang ang pananagutin. Okay? At may pananagutan. Pero itong ibang mga opisyalis na ng taga-Office of the Vice President at Office of the Secretary nung panahon yon, ang Department of Education, sila yung mananagot sa korte. Akala nyo pagkatapos ng trial, ng impeachment, tapos na ito? Hindi po. Papunta ito ng korte. Kasi dapat lang habulin ng ombudsman ang lahat ng nakinabang sa perang ito at lahat yan i-plunder. Kaya magsabi na kayo ng totoo. Hindi kayo maisasalba rito ng Vice President. Maniwala kayo sa aking opinion at paniniwala. Hindi kayo kayang isalba ni Sara Duterte, kayong mga staff ng Office of the Vice President, Office of the Secretary, sa kasong plunder before Office of the Ombudsman, patungo yan sa Sandigan Bayan. Kasi pag tinotal mo yan, 612.5 million pasok sa plunder law. Sa Republic Act 7080. Hindi ko po kayo tinatakot. Ipinapaliwanag ko lang. Uulitin ko, itong impeachment trial ay para papanagutin si Sara Duterte, Vice President. Siya lang. Hindi mananagot yung kanyang mga
tauhan sa impeachment trial. Kasi hindi naman sila impeachable official. Tanging Vice President lang ang pwedeng managot dyan. Yung lahat ng nakinabang at pinagdaanan ng perang ito, plunder ang kaso nila sa Ombudsman Sandigan Bayan. Sa korte, ibig sabihin. Ayan po yan. Paghandaan nyo yan, hindi ho yan pwedeng katakalan nyo pagkatapos ng impeachment, tapos na ito. Hindi po. Ang impeachment, removal, at perpetual disqualification ang kaparusahan sa impeachable official. Vice President lang yun. Dito sa isyong ito. Kaya akala nyo, pagkatapos kayong halimbawa, ipatawag, definitely ipapatawag yung mga taong humawak ng pera niya. Akala nyo tapos na sa inyo? Hindi po. Lalong mai-establish dito sa trial, impeachment court, kung ano ang inyong participation pagkatapos ma-withdraw. Kasi malinaw na sinabi ng bank manager na withdraw yung kalahating bilyon sa Sio Boulevard. Na-withdraw yung 112.5 doon naman sa Department of Education na bangko. So, saan napunta? Wala nang alam ang bangko. Yung mga nag-withdraw, yung si Acosta at yung iba pang pinangalanan nag-withdraw, kung saan nila dinala, yun ang mananagot. Yun ang susundan. Yun ang magiging ebidensya sa betrayal of public trust at saka grafting corruption. At yan din ang magiging ebidensya sa plunder law. Pati ho si Sara Duterte. Halimbawa, si Sara Duterte ma-impeach o hindi ma-impeach dahil yung ebidensya lalabas yan, pasok yan sa plunder law. Plunder case before Ombudsman o Sandigan Bayan. Sama-sama kayo. Ganun po yan. Para din sa flood control, lahat ng involved sa flood control, plunder ang aabutin ninyo. Kahit na hindi flood control issue, kahit na hindi isa issue ng impeachment, basta lumampas sa 50 million, pasok sa Republic Act 7080, yan yung plunder law, lahat mananagot. Ganyan po. At umaasa ako na gagawin ito ng Ombudsman. Dahil merong independent na obligasyon, responsibilidad, tapang ang Office of the Ombudsman. Maging si Pangulong Marcos sinabi yan. Hindi siya nakikialam dyan. Ang kapangyarihan ng Ombudsman ang gagana at siya ho ang gagawa ng lahat ng ito. So, marami talagang makakasuhan. Abangan natin ito. Okay? Dito sa impeachment, hindi natin alam ang mga senador judge kung anong gagawin. Aabangan natin kung ano ang kanilang magiging pasya. After ng trial, magde-decide sila. Ayun po yun. Okay? So, for information lang po, walang personalan. Kaya please like and share, subscribe and follow dito sa ating mga channel. Especially itong Mike Abby Opinions, YouTube and Facebook page.